Armed Forces of the Philippines naka-high alert na. Bukod kasi sa 100 warship na i-deploy ng PLA Navy, China, nag-deploy na din ng 315 Chinese maritime militia sa South China Sea pa lang yan. Ibig sabihin, may maitim na balak ang China. Tara, pag-usapan natin yan. Sa 315 na monitor na Chinese maritime militia, 100 dyan ang nasa loob pa mismo ng Philippine Exclusive Economic Zone. Sa Scarborough Shoal nga ang pinakamaraming naitalang militia vessel. Alam na, mukhang magtatambak na ang China sa Baho de Masinloc na nauna na nilang idiniklarang Nature Reserve Establishment. Wala pa namang actual o totoong konfirmasyon sa pananakop. Usap-usapan pa lang. Umalis na kasi ang USS George Washington Carrier Strike Group sa Scarborough Shoal dahil sa nangyaring insidente sa Japan. May US warship pa din naman, tulad nitong USS Peralta na nasa Zambales. Pero sapat ba yan? Hindi. Kaya ang Philippine Navy i-deploy na ang lahat ng missile warship, BRP Jose Rizal Class at BRP Miguel Malvar Class. Katulong dyan ng allied partners Amerika at Japanese warship. Susubukan raw ng Philippine Navy itaboy yan. Pero aminado si Commodore Trinidad na mahihirapan sila. They have around 350 different maritime militia vessels all over the West Philippine Sea. Ito ay nakapasok, naka-ankla. So yung 101 is part of the total strength of roughly 350 maritime militia vessels all over the West Philippine Sea. Is that we conduct our patrols, not only us, but also in partnership with other nations that support our stand in the West Philippine Sea. Hindi naman natin sinasabi na totally peaceful sapagkat hanggat andyan yung illegal presence ng PLA Navy, Coast Guard at Maritime Militia, eh talagang kailangan alerto tayo, huwag tayo magpababa ng ating guard. We will keep patrolling our seas, we will keep ensuring yung guidance ng ating Commander-in-Chief na not 1 square inch ang mawawala sa atin. It's a great challenge, but I would like to say, Weng and Aboy, that your Philippine Navy, your AFP, is up to the challenge. Nagbanta naman si Commodore Trinidad na kung gagawa ng kakaibang hakbang ang Chinese Maritime Militia, especially sa pagtatambak, hindi na daw nila aantayin mangyari yan. May proactive approach na raw ang AFP. Pag sinabing proactive, posibleng direct confrontation na talaga yan. At pag pumalagpa ang China, dyan papasok ang mga kalyado nating bansa, Amerika, Japan, Australia at South Korea. Malaking gulo daw yan. We do not wait for developments to happen. We have a proactive approach. Hindi lamang tayo, kung mapansin ninyo, yung ating Department of Defense has been very strong in defense diplomacy. Marami tayong mga SOFAs, VFAs with other countries. Nag-up tayo, nag-escalate tayo ng ating defense relationship with them. That will include Australia, New Zealand, South Korea, Japan, even the European powers. Anong ibig sabihin nito? Hindi tayo nag-iisa. We are not alone. Number 2, we have a very good information sharing mechanism. Yung alam natin, we share with them. Yung alam nila, they share with us. So we do not wait for things to happen. As much as possible, we would like to be proactive dito, Aboy. At pag tuluyan na ngang nagkagulo, sasabihin ginagalit daw natin ang China. Trabaho daw ng AFP protektahan ang Pilipinas. Kaya sa ayaw at sa gusto ng mga pro-Chinese Pilipino, lalaban at laban ng Pilipinas dahil teritoryo daw natin yan. Yung tensyon, andyan na yan. But I would like to say sa ating mga kababayan na hindi tayo ang may gawa ng tensyon. Ito ay gawa ng PLA. Ang ginagawa natin, pinapanindigan natin ang sa atin. We are here to secure and to protect what is rightfully and legally ours. Ang problema, yung kabilang side, ang nanggugulo. So tayo naman, we will not back down. Bakit? Tayo nasa tama. Ito ay atin, lugar natin ito. So pinapanindigan lamang natin ang sa atin. The tension is there, but we are not the ones creating the tension. At kung makita nyo on a regional level, ginagawa din niya ng PLA sa ibang bansa sa region na ito against Australia, New Zealand, Japan, South Korea, Taiwan, Vietnam. So, hindi lang tayo ang ginaganon ng PLA. For sure, sasabihin ng mga pro-China, wag na natin labanan ang China para walang gulo. Kayo,
Ganyan din ba ang gusto nyo? Ang isuko na lang sa China ang West Philippine Sea? Ikomento sa baba ang inyong saloobin.